Mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon at kung maaari, kontrahin po natin itong mga naging pahayag na ito ng mga, sa tingin ko, yung mga DDS po sila, no? Para magkaroon po kayo ng insight, ano? Para hindi po namamayagpag yung kanilang narrative. Sabi dito ni Maricar Serrano, bilateral meeting ang naganap between US and Japan na may halong istorbong adik na nanlilimos. Grabe, no? Obvious na obvious kung sinong tinutukoy niya doon. Patungkol ito sa trilateral meeting na sinabi niya na bilateral meeting na lamang daw ng Japan at US, tapos yung isa daw ay humalo na isang adik at nanlilimos. Ganun po kababa ang argumento ng mga ito. Mga kababayan, wag po tayong gumaya sa mga ganyang estilo ng pananalita. Ang mga Pilipino po ay disente, mapagpakumbaba at palakaibigan. Tama na po yung panahon ng murahan, bastusan, mga kababayan. Hayaan na lamang po natin sila. Wag po tayong sasagot ng masakit na salita or wag tayong gagante ng kagaya ng sinasabi nila. Magpakumbaba po tayo hanggang sa ma-realize nila na ang mga Pilipino ay hindi ganyang magsalita. Sa akin pong palagay, very obvious ang tinutukoy niya dito ay si PBBM. Sana Maricar Serrano ma-realize mo na si PBBM ay Pangulo ng Pilipinas at siya ay Pilipino. Wag naman sana yung ganyang bastusan. Sabi dito ni Harry Roque, nagkamali ako, nabigo ako. Sabi niya sa kanyang pahayag, gaya ng 31 milyong Pilipinos, isa po ako sa nabudol ng nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo kaya nabudol. Wow, grabe no? Kawawa naman siya, nabudol daw po siya. Well, unfortunately sa'yo, Harry Roque, mas marami pong mga Pilipino ang nakaka-appreciate ng mga polisiya ng Pangulong Marcos Jr. na maka-Pilipinong polisiya at effective. O don't get me wrong mga kakamping ha, gusto ko pa rin yung mga plataforma ni Atty. Leni Robredo. Pero effective din naman po at pwede rin naman natin suportahan ang mga polisiya ni Pangulong Marcos Jr. So kawawa naman si Harry Roque, nabudol daw siya. Eh di wow, better luck next time. Try nyo po ulit sa 2028 Harry Roque. Baka sakaling hindi na kayo manalo. Sabi dito ng isang netizen na si Bella, it's alarming, it's scary. According to Mr. Ronald Llamas on Fact First, ang daming nag-enroll na Chinese national sa Cagayan, may EDCA site ba doon? According to him, also, sinabi ni Senator Binay na out of 78,000 na kumuha ng residency sa Pilipinas, 30,000 ay Chinese nationals din. Ayan mga kababayan, no? Alarming po talaga yan. Well, kung ako po ang tatanungin nyo, tatanungin ko na lamang po kayo. Kanino bang panahon dumagsa ang mga Pogos, ang mga Chinese, no? Dati may mga sinasabi na nakapasok daw yung mga spiya ng China dito sa Pilipinas. Kasagsagan po nung nakaraang administrasyon na nakikita sila dagsa sa mga mall na mga nagpapanggap ng mga sibilyan pero ang totoo may mga military background. So tanungin niyo po ang mga sarili niyo, kaninong panahon dumagsa ang mga Chinese na yan? Kaya hirap na hirap po ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa paggawa niya ng kanyang foreign policy dahil may mga sinalupo siyang problema na may kinalaman sa foreign policy ng bansa. Kaya kung tayo po ay hindi susuporta at tayo ay sasama dun sa mga nagde-destabilize no, sa gobyerno, tayo po pare-pareho ang lulubog. No? Huwag na po nating hayaan na may susunod na naman po tayong leader na hahayaan na namang dumagsa ang mga Chinese dito sa bansa natin at magkaroon ng mga property. May mga, alam mo kung barangay dito na malapit sa amin, kapag nakakausap ko yung mga tao, sinasabi nila, ay pag-aari ng Chinese yan. Di ba bawal magkaroon ng property ang foreigner dito sa bansa natin? Maliban na lang kung may asawa silang Pilipina. No? So, nasa sa inyo mga kababayan, baka isang araw magising tayo na tayo ay hindi na makapalag dahil yung mga pumapasok pa lang mga Chinese dito na nagpapanggap ng sibilyan, kumukuha ng residency, nagtatayo ng negosyo, nagtatayo ng pogo, ay mga militar po pala. At hindi na tayo makapalag dahil overwhelming sila at delikado na. No? So nasa sa inyo kung hahayaan nyo na mangyari na naman na magkaroon tayo ng pamahalaan na papayag na pumasok ang mga Chinese dito. Sabi dito, humingi ng tawad si Atty. Harry Roque sa mga Pilipino dahil nabudolan niya siya sa pagsuporta kay President Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Sabi ng dating presidential spokesperson, siya ay nagkamali sa kanyang desisyon na suportahan ng Pangulo. Nako Harry Roque, huwag kang humingi ng tawad. Dahil majority ng mga Pilipino ay pro-Marcos kesa dun sa sinusuportahan mo. No? So, mag-move on ka na. Move on and move forward. O kaya sumuporta ka na rin sa gobyerno para matulungan natin ang gobyerno, ang ating bansa na lumago, yumaman at magtagumpay.
Sabi dito ng sikat na DDS vlogger na si Sas Rogando Sasot, Mindanao versus Imperial Manila, about time. Naku, ano naman paandar yan? Ano naman drama yan? Imperial Manila? Paano naging imperialistic ang Manila? At bakit mo sinasabing Imperial Manila versus Mindanaoan or versus Mindanao? Gusto mo ba na magkaroon ng samaan ng loob or magkaroon ng hidwaan ang mga taga-Luzon at mga taga Mindanao? Mga kababayan, kayo na po ang humusga dito. Anong layunin ng post na to? Ito po hindi biro. Kung sa iba, simpleng post lamang yan. Hindi yan simple. Marami pong followers ang taong ito at maraming naniniwala sa kanya. Bakit ganito to? Dati ang gusto nila maghiwalay o humiwalay ang Mindanao. Ngayon versus, parang tila gusto niyang pag-awayin. Dahil siguro hindi sila nagtagumpay na ihiwalay ang Mindanao. Dahil kahit ang dating Pangulong Duterte biglang nag-backpedal na ayaw niya na ihiwalay ang Mindanao. Tapos ngayon naman, mag-aaway. Gusto mag-away ang Mindanao at ang mga taga Manila or taga Luzon? Ano bang ibig sabihin nito? Yun po yung pagkakaunawa ko eh. Bakit mo i-versus? Pare-pareho tayong mga Pilipino. Nakikita niyo na mga kababayan, sinong grupo ang gumagawa ng mga bagay-bagay para tayong magkawatak-watak at magkaroon ng hidwaan? Or siguro, para ma-destabilize ang kasalukuyang, mapayapang estado ng bansa natin. Hindi man perpekto ang kapayapaan sa bansa natin ngayon, pero hindi naman tayo nag-aaway-away na merong mga taga Mindanao, kaaway ang mga taga Luzon or ang mga taga Visayas. Pero itong mga ito, naggagawa ng mga ganyang naratibo or nagsashare, nagpapakalat ng ganyang naratibo para saan? Para ano? Para magkaroon ng animosity, puot o galit ang mga Pilipino sa kapwa nila Pilipino? Tama ba ang ginagawa ng taong ito? Dati naalala ko, kung ako nagkakamali, sabi niya, Free Mindanao. Bakit? Hindi ba malaya ang mga taga Mindanao? Grabe naman. Mga taga Mindanao, kung mapapanood niyo po ito, mga kapatid nating Mindanaoans, ano? Kung mapapanood niyo itong video ko, sang-ayon ba kayo sa sinasabi nito? Yung mga ganyang naratibo, yung Free Mindanao, Independent Mindanao, Imperial Manila versus Mindanao. Sang-ayon ba kayo sa ganitong mga naratibo? I-comment niyo po. I-comment nyo, sabihin nyo sa akin kung taga Mindanao kayo or kahit saang lugar kayo nanonood sa akin. I-comment nyo na malaman ko kung saan po kayo nanonood, mapa-abroad or dito sa Pilipinas. At kung kayo po taga Mindanao, sang-ayon po ba kayo sa ganitong naratibo? Hindi tama ito. Isang malaking kahangalan. Hindi na naman po yan magtatagumpay. Mapapahiya na naman po ang taong ito sa mga kuda niyang ganyan. Parang ang GG, no? Parang ang lakas ng tama, no? Dati, yan isa siya sa nananawagan ng unity. Ngayon, dahil hindi nasusunod yung mga gusto nilang polisiya, binabakbakan nila ang Pangulong Marcos. Tapos, may mga gantong kuda. Kung meron sila sanang ayaw sa kasalukuyang gobyerno o polisiya, hindi solusyon ang pag-awayin mo o gumawa ka ng ganyang naratibo o ihiwalay mo ang Mindanao, hindi solusyon yun para matupad ang kagustuhan niya para sa bansa. Siguro kung ang sinasabi niya ay kapag may maling ginagawa ang gobyerno, magsama-sama tayong batikusin, no? Matatanggap pa natin yun eh. Pero itong mga ganitong naratibo na tila gusto mong magkaroon ng hidwaan, sama ng loob, or mag-away ang mga taga Luzon, taga Manila, sa mga taga Mindanao, isang malaking kaob-oban at isang malaking kahangalan. Huwag po kayong maniwala sa mga ganyang post at huwag niyo pong suportahan ang mga ganitong tao dahil hindi po yan makakatulong sa bansa natin dahil kakaiba ang interes or layunin ng mga yan sa bansa natin. Kung hindi niyo gusto ang foreign policy ng Pangulong Marcos, batikusin niyo, magsalita kayo, sabihin niyo sa mga tao kung ano yung dapat, imulat niyo. Pero yung mga ganito, hindi ito katanggap-tanggap. Tapos may maririnig ka pa sa rally nila, no? Yung prayer rally na naging peace rally. Peace rally? Peace rally na may nananawagan ng kudita. Peace rally na may nananawagan ng pag-withdraw ng suporta ng AFP ng kasundaluhan sa Pangulo, sa gobyerno. Anong peace rally yon? Yun ay, makukonsider yun na seditious. Makukonsider na yun na pagre-rebelde or panawagan na magrebelde. Tapos sasabihin nyo, peace rally. Hindi umubra yung prayer rally nyo. Dahil sa prayer rally nyo, may mga nagmumura. Meron pa yatang naghamon ng suntukan. Tapos ginawa nyo yung peace rally. Sa peace rally nyo naman, may mga sumisigaw ng kudita. Naririnig ko sa audience. Merong tila nananawagan ng, hindi na yata tila yun eh. Parang literal na sinabi na mag-withdraw ng suporta ang armed forces, ang kasundaluhan sa Pangulo. Parang ganun, di ba? Correct me if I'm wrong na lang, no? I may be inaccurate, no? Pero yun po yung natatandaan ko, na tila merong nananawagan ng pag-withdraw ng suporta ng kasundaluhan sa Pangulo. Tapos, peace rally.
Hindi ba parang pagre-rebelde yun at saka act of sedition yun? Mga kababayan, kayo na po ang humusga. Tama pa ba ang pinagagagawa ng mga ito? Eto pa, parang iisa yung tono nila. Ito sabi ng Maricar Serrano, Imperial Manila should never ever underestimate the power of Mindanaoans, lalo kapag galit. Kailan in-underestimate ng mga taga Manila o yung sinasabi niya Imperial Manila ang mga taga Mindanao, ang mga Mindanaoans? Kailan nangyari yon? Walang ganun, mga kababayan. Gumagawa sila ng naratibo, nag-iimbento sila ng naratibo. Obviously, para sumama ang loob ng mga taga Mindanao sa mga taga Luzon or Visayas siguro or sa mga taga Manila. Grabe, ito ay hindi katanggap-tanggap at dapat ito ay tignan ng pamahalaan at kung karapat dapat panagutin ng mga ito, dapat panagutin. Hindi po biro ito. Walang ginagawa ang mga taga Luzon, mga taga Manila para maliitin ang mga taga Mindanao. Wala akong nakita. Kung meron kayong nakita, ilagay nyo sa comment section, titignan ko. Baka na-miss ko. Pero so far, wala po akong nakikitang pangmamaliit na ginagawa. Tapos sasabihin mo, lalo na kapag galit, parang ano ba naman? Gusto nyo mag-away-away? Mga kababayan ko sa Mindanao, wag po kayong sasakay sa mga ganitong naratibo, wag nyo po itong kakagatin. Wag nyo pong hayaan ang mga sarili nyo na magalit or galitin sa mga bagay na sa aking palagay, hindi naman totoo, hindi nangyayari. Wag nyo pong hayaan na kayo magalit sa pamamagitan ng mga ganitong salita or naratibo. Bilang mga Pilipino, mahal po namin kayo dyan sa Mindanao at hindi po kami papayag na kayo humiwalay sa amin dahil tayo po ay iisang lahi lamang. Bilang mga Pilipino, hindi po kami makikipag-away sa inyo. Kaya naman tinatanggap kayo ng mga taga Luzon kapag pumupunta kayo dito para maghanap ng trabaho. Kahit ng mga taga Visayas. Marami akong mga kaibigan at workmate na taga Davao City pa mismo, taga Mindanao, taga Zamboanga, mga nagtatrabaho sa BPO, nagtatrabaho sa mga hotel, mga successful, may mga karir dito sa Luzon, mga taga Mindanao. Karamihan pa nga sa kanila, mga taga Mindanao at mga taga Visayas, mas nanaig pa sila sa mga totoong tubong Luzon. So mga kababayan sa Mindanao, wag po kayong maniniwala agad-agad sa mga ganito. Wag nyong hahayaan na magalit kayo or magkaroon kayo ng animosity or galit sa puso nyo dahil sa mga ganito na salita, pahayag na walang basihan. Hindi po namin kayo ina-underestimate. Ito ay isang malaking kahangalan. Wala pong ganyan. At never po tayong mag-aaway-away at never po tayong maghihiwa-hiwalay dahil iisang bansa lamang po tayo. Ang gusto ng China, divided tayo para makonquer nila tayo. At hindi po tayo papayag doon. Kita nyo yung mga kuda ng mga pro-China narrative. Sila din yung kuda ng mga naratibo na nagkikreate ng animosity sa puso ng mga Pilipino. Para ang mga Pilipino, mag-away-away, magkaroon ng hidwaan. Para ano? Madivide tayo? Para magwagi ang China sa pag-conquer nila? Or sa kagustuhan nila masakop ang teritoryo natin? Gusto ng China, magulo tayo? Ganon? Papayag ba tayo doon? Papayag ba tayo na magtagumpay yung ganong intensyon, masamang intensyon sa bansa natin? Huwag po tayong pumayag. Tapos ito pa, may nagawa ng fake news patungkol sa polisiya ni PBBM or patungkol kay PBBM. Buti na lang na fact check ng Verifiles. Sabi dito, a YouTube video suggests that President Ferdinand Marcos Jr. has declared war against China and that he will be expelling the Chinese ambassador. This is not true. Ayan mga kababayan, porket alam nyo na ayaw ng mga Pilipino, ayaw ng mga Pilipino ng gera, gumawa ng fake news sa mga peddler at mga troll na napalabas na nagdeklara na daw ng gera ang Pangulong Marcos sa China. Hindi po totoo yun. Buti na lang na fact check na debunk ng Verifiles. Hindi po totoo yun. Hanggang ngayon, wala naman pong gera. No, kailangan pa ba natin patunayan yan? Plus, ang ating pong konstitusyon, ang sinasabi doon, hindi tayo pwedeng magdeklara ng gera. Depends lamang po tayo. Depends po yung ating pwedeng gawin, no? Pwede nyo i-double check yan. So, grabe, no? Porket ayaw ng mga Pilipino sa gera, siniraan po ang Pangulo at sinabing nagdeklara na raw ng gera. O, asan ang gera? Diba? Grabe na yung paninira, pambabastos, pagmamalain, at yung layunin nila na pabagsakin ng gobyerno at pagwatak-watakin ng mga Pilipino, sobra na. Kaya po kami, ako ay nagsasalita para po labanan kontrahin ang mga ganyang naratibo at layunin. Kaya sana po, makinig po tayo dun sa mga tama ang sinasabi. Maging matalino, no? At wag po tayo basta-basta maniwala. Uulitin ko mga kababayan, wala pa nag-underestimate ng mga taga Luzon or mga taga Manila sa mga kababayan natin sa Mindanao. Wag po tayong sumakay, kumagat,
or wag po tayong maniwala basta-basta sa mga ganitong uri ng naratibo. Tayo po yung mga Pilipino, kapwa Pilipino, mapaluzon, Bisaya or Mindanao man, magmahalan po tayo dahil wala pong ibang gagawa niyan sa atin kung di tayo pong mga kapwa Pilipino. Wag po tayong mag-away-away, wag po tayong gumawa ng mga bagay at wag po tayong magsalita ng mga salitang magke-create ng animosity sa puso natin para po tayo magkaroon ng hidwaan at magkawatak-watak. Huwag po natin suportahan yung mga nananawagan ng kudita at yung mga tila gustong magrebelde at gusto pong ma-destabilize ang ating bansa at ang kapayapaan ng ating bansa. Doon po tayo sa positibo at makakatulong sa bansa natin. Maraming po salamat sa panonood mga kababayan. Sana po malike nyo ang video na ito. May share nyo sa akin kung saan kayo nanonood. Gusto ko pong malaman kung saan nakakarating ang video ko. At makapag-comment po kayo ng inyong opinion. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.